Real Talk Session, kung saan ang attendance ay optional pero ang chismis ay required. at kung saan naman ang I'll do it later ay never nang nangyari. Kung saan ang group leader, ikaw kasi walang choice. Ako si Amiruddin Mapapanna, consistent achiever sa cramming. At ako naman si Abdul Wahid Manguda, top 1 sa pagiging distracted. Ako naman si Hania Umbawa, graduate ng last minute pero pasado. So for today's episode is mas relatable ito sa lahat, especially sa mga estudyante. So our topic for today's episode is mas natututo ba ang mga estudyante sa school o sa real life experience? Kasi kung isipin nyo, parang ang laking time natin sa school. Like, years talaga. Pero feeling natin that's not enough. Kasi pagdating sa real life, parang kurang pa rin, di ba? Oo, parang madami mong natutunan theoretically. Pero actually situation, wait, anong gagawin ko dito? So let's start sa school muna. So syempre dito tayo nagsisimula ng lahat. Dito natin natututunan yung basic knowledge like writing, reading, problem solving, and even communicate properly. So, sa school kasi is mayroon siyang structure. Kung baga, step-by-step learning siya. And kung hindi mo alam kung paano magsimula, mayroong guide na tutulong sa'yo para magsimula. So, yes. And important talaga yung system ng school because hindi ka basta-basta iiwan hanggang hindi ka natututo or wala kang natutunan. Pero depende yan talaga sa mga estudyante. Like, sa school kasi mayroon mga teacher na tinuturuan ka para matuto or nagbibigay sa'yo ng guide para alam mo yung mga gagawin mo. Also, sa school, mayroon kang mga kaklase na pwede mong lapitan. Sakaling wala kang kausap, pwede ka sa kanilang makipag-usap. Also, pwede ka sa kanila mag-comfort. And sa school, kasi, straight yung, flow. Parang, kumbaga, alam mo yung gagawin ngayon, bukas, o sa anong subject man yan. Kumbaga, organize siya. Mayroon siyang schedule. Ganon. Pero at the same time, aminin natin, hindi lahat ng natutunan natin sa school ay magagamit natin sa real life. May mga lesson na useful in theory, pero hindi to mag-apply kasi wala kang practice at experience. So tama, kahit kabisado mo na yung concept, kahit alam mo na yung definition, pero kapag nasa situation ka na, hindi mo alam kung paano gagamitan at kung paano mo yun matatapos. Kung baga, parang may gap between alam mo at kaya mong gawin. And I think it's normal lang naman yon because sa school, more on preparation sila. Parang foundation siya. Binibigay nila yung basic para in real life situation, hindi ka totally clueless. So yes, kung may iwan mo yung foundation na yun, mas lalo kang maihirapan. Let's say, ang mindset mo is experience is the best teacher. So, kailangan mo pa rin ng starting point. So, yun ang binibigay ng school. Kumbaga, in real life, magsimula ka sa pinakamababa hanggang sa makaangat ka. Then, same with school. Start from kinder hanggang sa makapag-graduate ka na ng college. Now, let's talk about real life experience naman. So, dito na talaga nag-iiba ang lahat kasi dito na talaga nag-iiba ang situation kasi wala na yung step by step guide. Kung baga, ikaw na yung mag-decide, ikaw na ang bahala, ikaw nang mag-a-adjust, ikaw na mismo yung matututo based sa experience na nagawa mo or based sa experience na ginagawa mo.
So, oo, dito na nga pumapasok yung learning through mistakes. So, alam naman natin na hindi natin maiiwasan yung mga pagkakamali na nagagawa natin. Then, yung pagkakamali na yun yung ginagawa natin as a motivation. Kumbaga, mayroon kang nagawang pagkakamali, itinatatak mo yun sa utak mo para in the next, hindi mo na magawa. Then, like, in the school na mayroon kayong quiz, then marami kang nagawang mistake sa quiz na yon. Then in the future, like exam na mas nag-study ka dahil ginawa mong motivation yung mga mistake mo sa quiz na yon. Unlike sa school na pwede mo makalimutan. Pwede mo makalimutan yung lesson after exam. After exam sa real life experience. Experience dahil hindi mo to talaga to makakalimutan dahil ikaw mismo yung naka-experience nito. Ma-impact siya hindi lang sa isip mo kundi sa action mo next time. So, another thing sa real life experience is mas natututo tayo mag-adjust kasi hindi lahat is predictable. So kailangan mong mag-isip based on your own. At nade-develop yung problem solving skills mo in a deeper way. So, totoo, usually sa school, maraming mga correct answer. Pero in real life, hindi mo sigurado kung tama o mali ba yung mga ginagawa mo. It's depend on what is the situation. So, kumbaga, nagdadalawang isip ka kung gagawin mo yun, if tama ba yun or mali siya. Pero nakadepende lang siya kung ano yung mga ginagawa mo. And I think that's the reason why sinasabi nila na experience is the best teacher kasi hindi siya nakabase sa knowledge. Kung baga, it's based on your skills, judgment, and confidence sa sarili mo. So, yes. So ikaw, ano sa tingin mo? Are grades a true measure of intelligence? Pwede mo yan pag-isipan habang tinitignan ang grades mo. So huwag kang masyadong ma-stress. Grades is just a part of journey. Hindi ito buong kwento. This has been Real Talk Station. Hindi lang ito tungkol sa real talk, kundi literal na talaga. Bye! Bye!